Siguro nga magtataka kayo kung bakit ngayon pa lang siya nag-uumpisa umubog na medyo may edad na. Dahil nga tulad ng sabi ko sa inyo, laking Maynila kasi talaga si Papa. Kaya hindi man lang daw siya nakaranas makapagpalipad ng saranggola. Dahil nga dun sa lugar nila ay bawal nga ang saranggola. Dahil nga halos dikit-dikit ang poste ng kuryente dun sa kanila. At sinisita nga daw ang mga kaibigan niya kapag may dalang saranggola. At sa part nga na to, nilagyan na nga ni Papa ng bagting ang kanyang baskagan. At natapos na nga pala niya yung dalawa na yun. At dito nga pawitan naman nga ng kanyang saranggola ang kanyang ginagawa. At di pala yung nga lang daw muna ang gagawin niya. Dahil yun nga lang daw ang kaya niyang gawin sa ngayon. Dahil hindi pa nga daw niya kaya gumawa ng ibang design. At naikabit na nga ito at nilagyan pa nga niya ng shoe glue. Bago nga pala mabuo ang saranggola na yan, halos maghapon nga. Dahil nga paputol-putol nga ang gawa niya sa saranggola na to. At naabutan pa nga namin pag-uwi galing school. At ako pa nga ang pinatulong sa pagpapabalat ng saranggola na yan. Dahil hindi pa nga daw siya masyado marunong magpabalat ang saranggola. At isa sa pinagtakaan ko sa ginawa ni Papang saranggola ay ang lapad ng salagunting niya at napakalaki ng ulo. Sinadya nga daw niya yun dahil ang laging problema ay pabigat sa ulo. At medyo tinigisan nga daw pala niya ang kayas ng baskagan nito. Dahil nga